Panginoon. Dahil sabi nga, bilang na ang araw mo. So this book, it's not focusing sa mga beast, sa mga mark of the beast, sa mga plagues, Antichrist. It is the revelation of Jesus Christ. Yeah. So this book shows us the Antichrist. It shows us God's judgments. It shows us the calamity on earth. And it shows us mystery, Babylon, in vivid details. But most of all, it is the revelation of Jesus Christ. So kung nasabtan man nato itong mga 7 vial, mga unsa pa dito, mga gitapik nato, mga 7 trumpets, na intindihan kung we catch everything else. But we miss Jesus in this book. We miss the book of Revelation. Amen? Amen. So the word revelation comes from the Greek term apocalypsis. Sabihin mo nga apocalypsis. Yeah, which means to make full known, to uncover. No, murag katong kasal, no, na i-cover. Tapos pag abri nimo murag di na nimo gusto pa dayon joke lang. So ma-uncover, to reveal. In the nutshell, this is precisely what the book of Revelation is all about. To make fully known the person and the plan of the Lord Jesus Christ. Amen. So, may illustration lang po. Merong picture dyan. Yan. Ilang ibon po ang nabibilang nyo? 1, 8, 10? Galing, no? So, pero napansin nyo ba na may babae sa picture? Yan. So ganyan po, no? Kung minsan nakatutok lang tayo sa isang bagay sa mga ibon, pero meron pong babae sa picture. Ayan. So naapay nagguhit, asa to. Next picture. Yan. Old couple, matanda, lalaki at babae, syempre couple, no? Pero pansinin po ninyo sa kanilang mga mata, nandun po yung larawan nung kabataan nila. Yung lalaki naggigitara, right? Nakita nyo? At yung babae may buhat-buhat na banga. Kuwait na po si ate, asa daw. So ganyan po, no? Na pag may nag-i-explain, naiintindihan po natin. Tama? So meron din pong revelation na like sa gender reveal. Yan, kahapon lang nagkaroon ng gender reveal. So praise God sa panahon ngayon, no, na malalaman na natin kung ano yung magiging anak. Babae ba o lalaki? Dahil sa una hadlok ang mga gender reveal. Pag nagsigaw na nun, doon ka lang sa kortina, pag ingon ng babae, sobra kalipay, giatake, nakabuka ka ba yung babae? No? So ano mga gender reveal sa una, nga sulungon na lang. So di kasagang ang inahan. Praise God sa mga revelation na yan, na alam na natin ahead of time. How about mga coin trick? May pinipre po akong coin trick para sa inyo. Okay lang. So, paki-zoom in po. Nakikita nyo, ano to? Klaro ni? Dili kayo daw. Sige pa. 20 pesos. So, it's 20 pesos, right? Klaro? Sige Bilangan niyo ako ng 3. Babaguhin ko ito. Ready? Close up. See, naging 25. Ops, wala dito. Andito lang sa aking kamay. Ops, i-open ko na. Wala pa rin. Oops. Sige po. Ulitin ko. Balik. 1.
So, gusto nyo pang i-reveal ko? Napakadali lang po itago yung 25 centavos dahil sa malaki, di ba? Andito lang siya. But how about the 20 pesos? Ulit. Reveal ko na. Ayan po. Palakpak naman dyan. So ganyan po ang revelation. Kung minsan, pag hindi natin alam, na into lang tayo. Naloloko lang po tayo. No? But praise God, nire-reveal. No? Kasi kung minsan akala natin, uy, naana siya kapangyarihan, na siya powers. No? So pang-ilid lang dia ito. So this is what the book of Revelation does for us. It takes off the veil na nasa and reveal more than any other book in the Bible kung sino po ang ating Panginoong Hesus. It reveals a victorious Jesus Christ. It's the climax of the entire Bible, fuel of hope. No? Mabigyan itong revelation to, mabigyan tayo ng hope, mabigyan tayo ng faith for those who are going through trials and suffering. Sino pong dumadaan sa mga suffering ngayon, sa mga trials? No, so a little background po sa itong historical background sa Revelation. Noon pong time ng Roman Empire. Si Emperor Nero po at saka si Domitian were demanding Christians to worship them. No, ganyan po, no, ang gusto nila i-worship yung kanilang emperor. There, sa ilang generation po, meron pong emperor worship. At yun po, nire-require po mga Christians. And the historical settings for Christians is not filled with hope because kailangan nga nilang mag-worship sa emperor. Dinidiman sila. At kung mag-refuse po sila mag-worship sa emperor, is either po mapapersecute po sila. Or kung hindi man ma-persecute, ma-execute. Papatayin po. So ito po si Emperor Nero is noted for illuminating his garden or sa kanyang park at night with Christians burning, no, on poles. Yun pong mga Christians na ayaw talaga mag-worship sa kanya, itinatali po sa isang poste, susunugin siya. Yun po, yan nagiging lampara sa kanyang park. So, and yung iba po, ginagawa po silang amusement or entertainment pagka siguro merong like sa Tinalak Festival, yung mga ganyan. So, ang daming tao, magpapalabas niya siya, i-gather niya lahat ng mga Christians na ayaw talaga mag-worship sa kanya, then ilalagay doon sa stadium, palalabasin yung leon, papakain siya. So, yan po yung mga pictures, may pictures po tayo, no, na iniilawan yung mga tao, sinusunog, nagiging ilaw sa kanilang park. Anak kasama si Emperor Nero. Then si Emperor Domitian naman was a paranoid savage killer. He was the first emperor who had himself officially entitled. Gusto niya, ang title sa kanya is God the Lord. So ginaklaim yun niya nga siya ang Ginoo. So just imagine itong emperor na to kung kiniklaim niya na siya ang Diyos. So ibig sabihin lahat ng gusto niya matutupad. Kung ano yung sasabihin niya, yun ang masusunod. And that time po, si John the Beloved was the only one Jesus' apostles left alive. And he was imprisoned in the island of Patmos. Noon sa paghahari po ito ni Emperor Domitian. And doon, he was the target of persecution dahil yung influensya niya po na patuloy siya nagpe-preach sa mga tao, patuloy siyang nangangaral about sa Panginoon at nagko-contradict po sa Roman religious practices. So rather than being executed, hindi po siya pinatay, nilagay po siya doon sa Patmos, na-exile po siya doon. Yung Patmos po na lugar, isa ka ng island, Patmos Island na siya. Meron siyang kagaya sa atin, kung nababalita mo yung, prison yun? Alcatraz. Yeah, parang ganun na mahirap na talagang makalabas. So at that time, no, napalayo na si John the Beloved sa mga Christians, and kailangan nila ng encouragement. At ganun po kabuti ang ating Panginoon na ginamit po niya ang isang angel para pumunta kay John the Beloved at binigyan siya ng vision para magawa po itong Book of Revelation.
So this is the brief historical settings brought forth. So we can see why revelation was given to the church. It was a message from the Lord. Message po galing sa Panginoon for His servants. Sabi mo nga, servants. At sa magiging believers pa at kasama po tayo doon. Amazing, no? No? So ginawa po yun, Book of Revelation, para sa kanila at para sa atin. No? So ilang years na, 2,000 years ago, nagawa na po yan. At para sa atin, to encourage ang mga persecuted church and to warn those yung mga, sabi nga natin, mga corrupted church, mga compromising church, the lukewarm, and even yung mga tao na they left their first love, which is Jesus Christ. No? So, kailangan po nating magbasa ng salita ng Diyos, mapakinggan natin ito, at magbago. Dahil malapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? No, ayaw po ng Panginoon na maiwan ka. Sabi mo sa katabi mo, ayaw pabilin. Yeah. So, don't lose sight of this vision and reality. No, para mabuksan po yung mata natin sa truth na ito. No, kailangan nating magbasa. No, basahon yun nato ang Book of Revelation, dili lang ang Revelation, but the entire book, because the entire book is the breath of God. Amen. So, kaya rin po, ang title natin is The Grace of Understanding. No, para maintindihan yun nato ni siya. So, it is for our own good. Dili lang ni siya kanang mga kanang fantasy lang basa-basahon na to, ma-enjoy lang ta sa mga thrill, but it is written para ma-strengthen po tayo. Amen? So, alam po ng Panginoon, alam ng Panginoon na tamad ka magbasa. Tama ba? No? Alam ng Panginoon na tamad tayo magbasa, tamad tayong makinig. Samot na, tamad yun, dili yun na to gusto magtuman. Kaya nga binigyan niya ng blessing. Binigyan niya ng blessing yung magbabasa at makinig at sumunod sa salita ng Panginoon. And you know what? Ang kagandahan nito, binigyan niya po ng timeline. Sabi niya, for the time is near. Right? No? So, kahit na sabihin natin, sige Lord, magbabasa na ako. Pero kung walang timeline, no, saka na lang. No, but sabi niya, the time is near. Kaya kailangan pong basahin na natin. ASAP. Sabi mo nga, ASAP. Yeah, as soon as possible. So, revelation must be approached in a specific manner, or rather, with a particular attitude. So, bakit ba kailangan natin yung mga particular attitude? Because a particular attitude towards the revelation is necessary to discovering its word. Amen. So, point number 1, the reader. So, in Revelation 1, verse 3, blessed is he who reads. Blessed is he who reads. Hindi ko na ituloy dahil babasahin din po natin mamaya yan. Pero sabi niya sa NIV, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. So, ang ibig po sabihin ng blessed is to be granted special favor by God with resulting joy and prosperity. Ganyan pala ibig sabihin niya, no? So, to be granted special favor by God with resulting joy and prosperity. Kaya nga, hindi po dapat kinakatakutan, no? So, in the New Testament po, yung blessed na term is more on spiritual side. So, nagets po natin. So, blessed is he who reads. Halimbawa lang po, if you could know the future. Wow. No, kung alam mo yung future, hindi lang po yung sense na you're knowing, alam mo kung sino yung mamimit mo mamaya kung pupunta ka ng Japan, second floor, KCC, nabay mag-ato niya sa Japan surplus. No, parang alam mo na kung sino yung mamimit mo, anak ka, no, kabalo ka sa future. But hindi lang po yung ganyan na pagkaalam, but the sense of knowing the ultimate destiny and trajectory of the world and everything in it. Power kayo, di ba? Kung alam mo.
You know, many people have predicted. Many people have imagined. But however, God has revealed. Amen? No, and if makatch po natin itong revelation ng Panginoon, we are so blessed. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So nasabi ko na po ito kanina, Revelation contains message directly from God about the future, especially about the return of Jesus, the final judgment and the establishment of God's eternal kingdom. Blessed ang magbasa because he is receiving divine insight and truth that prepare him spiritually for what is to come. So kung babasahin po natin ito, you will begin to see it. Amen? Think about your life. I-review mo po yung buhay mo. May mga bagay ba na sumablay ka dahil hindi ka nagbasa? Na-imagine mo pa yon? I remember when I was elementary, meron po kaming quiz. And then, ang bilis-bilis ko pong sinagutan. Parang ang dali-dali lang talaga. 0 po ako. Ang nakalagay pala doon, underline the correct answer. Binilugan ko lahat. 0. Ako lang ba naka-experience ng ganon? So how about sa mga appliances? No? Excited ka, galing sa US, ang gandang component. Pagsaksak, phew, sunog. Pagbasa, 110 pala ito. No? 220 po yung voltahe natin dito sa Pilipinas. So careful po tayo, no? Bago po tayo magsaksak ng mga bagay na galing sa US dahil po ang voltahe nila doon is 110, no? So how about sa mga mag-observe tayo ng mga road signs? Diyan po sa Elizabeth papuntang Leon Lido. Familiar? Meron po sa dulo maliit na no U-turn. Nasubukan nyo ng nahuli. No U-turn po yun doon na magkuhan ka ganon. So sisingilin ka po ng 500. Even sa mga traffic, sa mga road, no, may mga road sign na careful, slippery when wet. No? Kung hindi po tayo nagbabasa or may mga binutasan po na daan doon, so, pabilis ng patakbo natin, madalas po, yun po ang dahilan na ang daming taong nadidisgrasya. Amen. How about sa medicine? Minsan, imbis na 2 teaspoon, 2 tablespoon. Kaya pala walang epekto. Or kung minsan naman, pataka lang tag-inom og tambal, expired na pala. Right? Tanong, pagka-expired na bang lason, nakakalason pa? Grabe, nag-isip talaga. So, how about sa mga bill? No, kung minsan, mura lang bill natin. Hindi natin binabasa yung due date. Ayan na, tuloy, naputulan tayo. Right? Especially sa mga contract, ayaw pagpataka o pirma sa mga kontrata. Baka mamaya doon, pag mamiss ka lang o bayad na isang beses, times 2 na yung babayaran mo. Ganon, no? Lalo na sa mga marriage contract, basahin yung mabuti yung marriage contract. Baka man nakalagay doon, after 10 years kayo magsasama, pwede na siya mag-asawa ng iba. Delikado yon. So, ganyan po. But, kailangan po nating magbasa. Importante pa po, lalo na po itong Book of Revelation dahil it's about our life after death. Amen? No, so, God's revelation must be approached with an attitude of communication. Sabi mong attitude of communication. Yeah, so as part sa mga leaders, ibig sabihin po ng attitude of communication is ng optimistic ta, yung hopeful ta that good things will happen sa future. Yung open-minded ta ba, kanang positive lang. No, every time dili nang magbasa ka, critical ka, sumning ko. Anak bitaw, pero kung pagka nangungusap po ang Panginoon, yung excited ka, sige Lord, tanggapin ito, kung nakay dili masabtan, padayon lang, pangutana sa imong discipler. So this revelation from God is meant to be shared with others. Amen. So hindi lang po para sa atin, but it means to be shared with others. So the attitude of the reader should be outward focused as well. So recognizing the importance of spreading the truth of revelation
to prepare others for the fulfillment of God's plan. Amen? No? So, kanang nagabasa ta, para pag nasabtan po nato, i-share po nato sa kauban nato. I-share po natin sa ating pamilya. So ano po bang dapat gawin ng reader to communicate well or to share, to preach the message well? Sabi nga sa 2 Timothy 2:15, study and do your best to present yourself to God approved, a workman tested by trial who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Amen. So kailangan nating intindihin. Kailangan pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, focus. Sabihin mo nga sa katabi mo, focus. Yeah, let's allow the Holy Spirit to teach us. So pag-aralan po natin wholeheartedly. No, kanang magtuon mito ta magbasa ta kanang intentional. Dili nang murag wala man tayong magawa ngayon, wala man tayong bakant man, basa-basa lang, marag ana, dili siya intentional. But pag nabasa po tayo ng salita ng Panginoon, remember, it's God's word para sa atin. So dapat mag-set aside po tayo ng place, ng time kung kailan, at iset po natin yung mood natin. No, so how can be a blessing to us kung dili naman nato masabtan? Tama? Paano maging blessing sa atin sang bagay kung hindi naman natin naintindihan? So it cannot be a blessing for a reader if he cannot understood what he read. Tama ba? So may illustration po ako dito. Meron pong word dyan. At sige, slide. Ayan, sige po. Bibigyan ko po ng 100 pesos yung unang pupunta dito at magbabasa lang ng word na yan. Sino na? Sige, pakibilis, takbo. Ayan na, meron na. Nasabtan ninyo? Sige, pabasa ko ha. Illustration, read. Wali polos con delicakash sabo. Di ka kasabot. Pakiulit na mabilis. Wali polos con delicakash sabot. Nasabtan ninyo? Siya mismo wala nakasabot, pero kamo I believe nakasabot mo. Nasabtan na ninyo? Bisaya na siya. Walay pulos kung dili ka kasabot. Amen. Lipay kay si Tora. So you could not also communicate well if you do not know your message. Right? So God's revelation must be approached with an attitude of knowledge. Dapat ka ng natin attitude nga ka ng masabtan gyud nato og tama. So, kaya nga, blessed, sabi niya, blessed ang mga taong willing, yung mga committed na mag-share ng word ni Lord, ng good news about sa Panginoon. Yun pong mga life group leader natin, yung mga happiness group leader natin, life class teachers natin, yung mga SOL teacher, palakpakan po natin sila. Yan, yung mas malakas pa po dyan. Praise God sa kanilang mga buhay. Sabi niya sa Romans 10:14-15, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they heard without preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Amen. Sabi niya pa sa Colossians 4:6, let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you may know how you should respond to each person. Amen. So mapansin po natin yung settings dito sa Revelation 1 verse 3, na it's a congregational setting. Parang ganito po, na isa po yung nagbabasa ng salita ng Panginoon, and then, kaya nga po siya, sabi niya, blessed is he who read. So, singular po yun. Then, pagdating po doon sa, and blessed are those, ibig sabihin yung mga nakikinig, plural na po yan. No, so, ganyan po yung setting dito. Kaya nga po,
tayo din na nakikinig pag na-catch natin yung message, tayo na naman ang mag-share sa iba. No? Sila naman ang makikinig. Pasa-pasa lang po yan. Amen. So number 2, the hearers. Sabi mo nga, the hearers. Revelation 1 verse 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. Who hear the words of this prophecy. So bakit po blessed ang nakikinig? No, the hearer is blessed because by paying attention to these warnings, they can remain faithful. No, ma-avoid po nila yung mga kamalian and be spiritually prepared for the challenges that may come. Amen. So the attitude of the hearer nga sabi is kanang critical to receive the blessing described dito sa verse na ito. So ano po ba dapat ang attitude natin sa pagtanggap po sa pakikinig ng salita ng Panginoon? So God's revelation must be approached with an attitude of reverence and respect. Amen? So tanggapin po natin, makinig po tayo with reverence and respect. Gaya po ng ginagawa nyo ngayon. Praise God. No, attentive yun. Naka-sit properly. At walang nagte-text, walang nag-chat-chat. Glory to God. Praise God. Yung nag-chat, gi-off tayo ng cellphone, nasakpan ako. Joke lang. No, so the hearer should approach the word of God, of this prophecy with deep sense of reverence. No, nire-recognize po natin na itong message na galing po talaga sa Panginoon. So the book of Revelation is filled with divine visions and instruction that should be taken seriously. Amen. Seriously good. So ang kaning words sa Ginoo when being preached deserve full attention. Amen. Kailangan po ng full attention. No? So, yun nga, ini-encourage namin, like napapansin nyo before mag-start, sabi namin, paki-off po yung mga data natin, na dili sa mag-chat-chat. No? Dahil sacred po itong word ng Panginoon. Hinanda po ito para sa atin. Sabi niya sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing the Word of God. So the more na nakikinig po tayo, kung minsan siguro hindi pa natin naintindihan, then naulit na naman. Dahil alam niyo po ang Panginoon, hindi kanya tatantanan. No? Dili kanya undang, ulito na po na niya, hangtod masabtan gyud nimo. Amen. Sabi niya sa Isaiah 66 verse 2, I will bless those who have humbled and contrite heart, who tremble at my word. Dili pasabot nga kanang nagkurog ka na hadlok na ka sa word sa Ginoo. But yung kanabitaw dili nimo pwede nga nang i-disregard ang word sa Ginoo. Dili nang sigig pangihi, sigig tindog diha. Amen. So masabtan nato ang mga parents nga naay anak. So ganyan po na binabantayan kasi nila yung anak nila. Pero mapansin po ninyo sa mga leaders natin. May mga leaders po tayo na nag-commit po sila sa ministry kaninang 2:00 or kaninang umaga at ngayon po nakaset yung mode nila to listen only to the Word of God. Palakpakan po natin yung mga leaders natin ganyan. No, yan. So yung mga teachers natin nagtuturo sa mga children diyan, merong mga nagtuturo sa SOL, meron tayong mga marshals doon nasa labas. But nagseset aside po sila ng time nila na makinig ng salita ng Panginoon. Amen. So God's revelation must be approached with an attitude also of humility. Sabi mo nga, humility. Alam niyo po, napakaraming bagay po na kailangan pa nating malaman. Yung lifespan po natin sa ating buhay, siguro hanggang 80 years or 90, kulang po yan para malaman natin lahat-lahat ng salita ng Panginoon. But praise God, nga nagapadayon yun ta, no? Nga maningkamot yun ta, maka-learn more sa Ginoo. And it's kanang an act of humility. Amen. So madalas po sa buhay, yung mga kabataan natin, nakapag-aralan ng kunti ayaw na makinig sa mga magulang. Tama man? Kaya nga na-compose yung kanta na Anak ni Freddie Aguilar. No? So, anak yun na siya, na porque may napag-aralan na tayo, ayaw nating makinig. Dahil alam natin, mas matalino tayo sa ating mga magulang. You know, hindi man sila nakapag-aral, pero yung the years na nandito sila sa mundo, meron pong wisdom yan. Amen. Kaya po, i-honor natin yung mga pangaral nila sa atin. Amen.
So, maminaw gyud ta. Amen? Merong one time sa Bible, if you could remember si Pontius Pilate, nung hinuli na si Jesus Christ, nasa John 18:38 ata yun siya. Meron yung time na sabi niya, what is the truth? Ano bitaw? Hapit na unta, malalaman niya na sana yung truth, pero hindi po siya nakinig. What is the truth? Sabi niya, bigla lang siyang umalis at pumunta siya sa crowd, nakipag-usap siya sa crowd. So, sana hindi mangyari sa atin na the moment na nangungusap ang Panginoon sa atin, mag-focus po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Proverbs 11:2, pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. May wisdom po sa pagiging humble. So reader and hearer must be part ng lifestyle po natin. So what we heard from the Lord must be shared. Amen. So number 3, the keeper. Yes, last point na po tayo, the keeper. Revelation 1:3. So basahin ko na po ng buong buo. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So may blessing din po ang nakikinig. Alam niyo po, ito po yung kanang bottom line sa message na ito. Na importante, useless po yung, importante pong makinig tayo, importante pong magbasa tayo. Pero ito po yung bottom line na dapat i-apply po natin sa ating buhay. Amen. The keeper is blessed because they are spared from judgment and wrath that will come from those who oppose God's will. This makes the blessing of the keeper even more profound as it includes in spiritual security and protection from the consequence of disobedience. So, what should be ang attitude? Ano ba magiging attitude natin? So, ang attitude ng keeper. So, God's revelation must be approached with the attitude of obedience. Sabihin mo nga, obedience. Yan. So the keeper must have an attitude of obedience, being willing to follow the commands, mga warnings ng Panginoon, the exhortation found in the book. This includes living in the life na naka-align sa Panginoon, yung will ng Panginoon, and being faithful at all times. Alam niyo po, it's harder to practice than to preach. Amen? Meron po yung magaling lang magsalita, ang galing-galing magsalita, pero hindi po na-apply sa kanilang buhay. No, makikita tayo, nababalitaan tayo mga preachers niyan. Yung iba nga, nasa prisuhan na ngayon. Grabe, nag-gets na yun. Bilis So, don't just listen. Sabi nga sa James 1:22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. Amen? So, kailangan po gawin natin kung ano yung napakinggan natin, ano yung nabasa natin. Dahil sabi nga ng word ng Panginoon, parang niluloko lang po natin ang ating sarili. At dito po sa CCFI, seryoso po tayo pagdating sa bagay na ito. Amen? Walang lokohan. Amen? Amen. So, ang tanong ko po, do you really love the Lord? Mahal po ba natin ang Panginoon? Sa totoo lang? Alam nyo, kung basahin po natin from Genesis to Exodus, yung pinaka-bottom line na gusto ng Panginoon na gawin natin, ay ibigin siya. To love Him with all of our heart. And sabi niya nga, if you love me, obey my commandments. So, obey lang po tayo. No, kailangan natin ng obedience. No, obedience to the prophetic message brings spiritual preparedness. Magbibigay sa atin ng hope, ng protection, and assurance of eternal reward. So, what should be ang attitude natin aside sa obedience? Kailangan po natin, revelation must be approached with an attitude of preparedness. Sabihin mga preparedness. Yeah, so dapat na urgency katong mag-obey ta sa Ginoo, dili lang saka na lang.
no? So soon. But dapat ka ng anytime prepared yun ta. Sabi niya nga sa Matthew 25:13, "Be on alert then, for you do not know the day nor the hour." Sabi niya pa sa Luke 12:40, "You too be ready, for the Son of Man is coming at an hour that you do not expect." Amen? Hindi natin alam. Baka mamaya lang paglabas natin, nag-aantay siya dyan sa labas. Or matagal pa mang darating ang Panginoon, pero baka mamaya nauna ka. Handa ka na ba? So, dili yun ta kabalo. So, in conclusion po, the reader must have an attitude of kanang communication and knowledge. No, yung pagbabasa natin kanang dapat gyud na ay kanang focus ta sa pagbasa sa Ginoo. And the hearer must have an attitude of reverence, ang respect sa Panginoon. And then nandyan po yung humility natin, na eager pa rin tayong mag-learn, na tanggapin po natin ang message, ang salita ng Panginoon. Regardless po kung mas bata sa atin ang nagtuturo, or like sa mga SOL teachers natin, no? Mapansin ko po yung mga students, mga dati pang graduate na, doctorate degree. But nakikita ko po yung humility ng mga students. Palakpakan po natin mga SOL students natin. Glory to God po sa inyong life na kanang naay kalipay, no? Nga mudawat sa words sa Ginoo. So, and also the keeper. So both the reader and the hearer po must have the attitude of obedience and preparedness. Amen. Dapat ka nang ready gyud ta, no? Anytime. O kanang yung ang obedience gyud nato. Naay mga times nga murag salungat sa atong kagustuhan. Madalas pong ganyan pag nagdi-disobey ka dahil salungat ka nang dili bitaw uyon sa gusto nimo. But I encourage you, mag-obey lang gyud. Amen? Masabtan lang gyud gyapon nato na siya. Di ba may mga times na magpaalam tayo sa ating mga magulang, may punta daw kami dun sa may beach party daw. Pagsabi ng parents mo na wag kang mag-join dyan, obey lang. No? Kung minsan, hindi natin maintindihan. Killjoy naman kaayo ang atong parents. Oy, lami kaayo, magligo-ligo, party-party. But later on, nabalitaan natin may nangyaring masama. And thank God for the wisdom ng ating parents na na-spare tayo. Amen? So ganun din po ang Panginoon sa ating buhay. May mga times na tinuturuan tayo ng mga bagay na salungat sa gusto natin. But yun nga, dapat yung heart natin, it's not our will, but yours be done. Amen? Sabi nga sa Joshua 1:8, no, kabisado po natin yung Joshua 1:8, "Do not take the book of the law, depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Magiging successful po pala tayo. Ito pala yung verse dapat gusto nating umasenso. But you know what, hindi tayo nagbabasa. Pinapaira lang natin yung kaalaman natin. Kaya nga kuminsan napapalpak tayo. And God is reminding us na itong word, yung mga word of wisdom nang gagaling po sa salita ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magbasa na gyud tag Bible. I-enjoy na to ang revelation. Amen? Lastly, iwan ko po na verse sa inyo, Revelation 22, verse 12 to 14. "And behold, I am coming quickly, and my reward is with me." No, wow. "And my reward is with me to give to everyone according to his work." Sabi niya sa verse 13, "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last." Sabay-sabay po nating basahin ang verse 14. 1, 2, 3, go. Hanggang 14 lang po. Amen. No, so blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter
through the gates into the city. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tumayo po tayong lahat. I believe itong reader, hearer, and keeper, madalas po natin napapakinggan. But unta kaning moment, na the moment na ni-remind uli sa atin ng ating Panginoon, hindi po natin babaliwalain. And that kanang bitaw ma-enjoy na nato ang magbasa og Revelation na hindi pala ito kinakatakutan. Amen? No, it's a blessing for us to read this book. Sa sugod pa lang na anay blessing. Alam niyo po, ito pa lang yung unang blessing. Meron pa pong 6. Sabi mo sa katabi mo, may 6 pa. Amen. So, let's pray. Our Father, we thank you, Lord, for being so good to us. Thank you, Lord, for always reminding us, Lord, about your plans for us, about who you are, Lord, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago, O God, kahit na madalas, Lord, kami ay napapalayo sa iyo. Lord, salamat, Holy Spirit, na ikaw, Lord, nagbibigay sa amin ng wisdom, Lord, na the moment, O God, we decide to read your word, nandyan ka palagi, Lord, na nag-i-enlighten sa amin, O God. Nandyan ka, Lord, nagbibigay, Panginoon, ng wisdom, Lord, na makuha namin yung revelation, makuha namin yung rema na nanggagaling sa iyo. Thank you, Father, for changing us. Lord, I pray that each and every one of us, Lord, kanag yun, Lord, magkaroon ng heart na, Lord, malipay yun, magbasa, O God. And even, Lord, as we listen to your word, O God, na agad may reverence, O God, na may respect, O God, sa paminaw sa imuha, Lord. And Father, I pray, help us, O God, to do your will, O God. Kana, Lord, matuman gyud namo ang imong mga pulong, O God. And Lord, nga kana, Lord, moabot ang time. The end times will come, O God, and sasabihin mo sa amin, well done and faithful servant. Salamat, Lord, sa imong pagbago sa amo, O God. In Jesus' name, amen. Sige po, pwede pong umupo ang lahat, maliban sa mga first-timers. Yung first-timers, pwedeng tumayo lang po. Sige po, ayaw kaulaw. No? So, makakatanggap po tayo ng blessing ngayon. Sige po, tumayo lang po tayo. You know, God loves you so much. Hindi po aksidente na nandito ka ngayon. Sige po, tayo lang po. Yeah, thank you. Yes, tinalaga po ng Panginoon ito, no, to communicate with you. Alam niyo po, mahirap po ang intindihin ang salita ng Panginoon pagka wala po tayong relasyon sa Kanya. That's why tonight, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon as your Lord and Savior, I will guide you into a prayer. Sumunod lang po kayo sa akin. And the rest will follow na po sa iyong buhay. Are we excited? Sige po, yumuko po tayo sa ating ulo. Mag-pray po tayo. Panginoon, salamat dahil dinala mo ako dito. Salamat, Lord, sa nag-invite sa akin. And Lord, salamat dahil naintindihan ko ang iyong salita kung gaano mo ako kamahal. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Mula ngayon, ibinibigay ko po ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking ama at ako ng iyong anak. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas pa po dyan. Woo! Glory to God. Okay, ang atong Lord, tungod kay love yutan niya, doon na siya kanunay, reminder, amen? O kanang communion, mo niyang ginahatag sa ato, nga kanunay tan niya nga ma-remind. Okay, so as we celebrate communion, ang mga leaders will prepare the elements. Let's read these verses. 1 Corinthians 11:23 to 28, no? So mag-focus ko sa verse 24. Ingon diha, do this
in remembrance of me. Okay, do this. So, gisugo kita. Now, we are commanded to do this regularly. And the purpose is to remember Jesus. Unsay ang gihimo dito sa cross. No, that we are, He gave His life to save us from our sins. And then in verse 26, in verse 26, ingon diha, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim. No? So while waiting, Jesus is coming back. Habang naghihintay tayo, i-proclaim natin ang ating victory over sin and death dahil kay Jesus Christ. And then, that He is coming again. No? Babalik si Lord at malapit na. And then, in verse 27 and 28, sabi dyan, so then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner. So ano yan? Paano ba magiging unworthy? Hindi ito ibig sabihin na dahil may kasalanan ka kanina, hindi ka na mag-communion. Mali yan na interpretation. It means that when we take the communion, kung feeling mo meron kang kasalanan, you just repent of that sin. And trust the Lord that He can forgive you with that sin. And then commit in your heart na mag-repent sa kasalanan na yan. Hindi mo na ulitin. Amen? So sabi niya sa verse 28, kaya kailangan i-examine natin ang ating mga buhay. When we eat this communion, we are reminded to live a life na acceptable kay Lord. Amen? So si Lord talaga gusto niya palagi tayong reminded sa kanyang mga words. To hear, to read, and also to obey. Amen? So let's sing this song while our leaders will distribute the elements. Let's pray. Father God, thank you. And bless, Lord, the bread and the wine that symbolize your body and your blood. And Lord, touch your people as you remind us of your sacrifice at the cross. In Jesus' name, amen. Ayaw sa inyo kauna og imna, sabay tayo. Lahat na nakatanggap na kay Jesus, pwedeng mag-participate sa ating communion. Many who are far from home, and many who are lost. Lord, your wounded children need the power of your cross. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Help us to begin where we are. Help us love the people near to our hearts. Then give our faith a mission field wherever you may call. Lord, love your world through each of us until we touch them all. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. As bread that is broken,
Lord, use our lives. Amen. Doon na pa ba wala na, sir? Can you raise your hand? Okay, hangyon ako ang tanan sa pagtindog. And atong isa atong kamot, hawak ang bread. And before we take it, atong hinumduman ang lawas atong Ginoo, how He sacrificed at the cross. Let us now take this, my brothers and sisters. Isa nato ang kupa at nagasimbolo siyang dugo. Atong hinumduman nga siya Ginoo nagpakatao namatay sa cross para hugasan ang atong mga sala. Let us now take this, my brothers and sisters. Thank you, God, for your love. Thank you, Lord, that we have received your love. And because we have understood, God, I pray that we will have a heart that is obedient and will honor you with our works to do what you commanded us to do, to love people. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, hello. Amen. Praise God. What time is it? Amen. My name is Lowell G. Altelempros and disciple of Jesus from the network of Stewards, which is the network of Pastor Kitts Clemente, and under the leadership of Dad Ayan Abaw. And my verse sa Joshua 24 verse 13. I, the Lord, give you that land. You did not work for it. I give it to you. And I give you cities that you did not build. Now you live in those cities and you enjoy food, vineyards, and olive trees that you did not plant. Amen. Praise God that this verse, as I serve the Lord, ginatudluan jud ko niya na maging faithful and i-honor siya sa tanan na akong ginabuhat. Labi na sa giving. And as being a student athlete, dili jud siya dali. Labi na sa time, financial. But praise God that if we honor the Lord sa tanan natong ginabuhat, the Lord really provide kung sa atong gikinahanglan. Amen? And sa kamayo sa Ginoo, Nanay Happiness Group, sa among team every week before training. And praise God, wala ko niya gipasagdan, wala ko gipasagdan ni Lord sa akong pag-eskwela, sa kamayo sa Ginoo, graduating na ako karon nga tuig. And praise God, glory to God. Last August, akong papa na-admit, but he was diagnosed sa mild stroke, but wala to nakapastop sa pag-serve na ako kay Lord. Amen. In fact, we have opportunity na maka-pray and maka-share og word ni Lord sa akong parents, and praise God, nagbalik ilang desire na mag-serve kay Lord together with my leader. Amen. Praise God. In 1 week lang nakagawas dayon si Papa sa ospital, and gi-provide ni Lord ang pangbayad sa bill sa ospital o maintenance ni Papa. Amen. Remember whatever circumstances you face right now, naalang si Lord that always ready to rescue and fight for you. We only need to hold on to His promises and obey His commands and call His name. Surely He will answer you. Now, as we give tithes and offering to God, give it with a grateful heart, because giving is an act of obedience.
It doesn't matter how big or small, but it is all about matter sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Amen? Come on, let us pray and raise our tithe card and let us pray. O most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for your goodness in our life, Lord God. Lord, we accept that we are nothing without you, O God. Lord, dili ni sapat Ginoo para pasalamatan ka sa tanan nimong gibuhat sa mong kinabuhi, Lord God. But Lord, receive it, O God, na Lord, use it for the expansion of your kingdom, O God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord God. All glory belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Come on, let's give. Isang napakagandang gabi sa ating lahat, especially to our first-timers. Welcome to CCFI Christian Church Fellowship International. Welcome. Here are our announcements. This is our Sunday service schedule, 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. Visit us on Facebook, Instagram, and YouTube at CCFI Jensen. At gumising na ng maaga for our dawn prayer meeting, 5 a.m. every first Saturday of the month. At kung gusto niyong magbigay through bank transfer, here is our BPay account, GCash, and PayMaya. And happy birthday sa lahat ng nag-birthday this week. Happy birthday! Yan. May I request everyone to please stand? And let's raise our hands before the Lord. Let's receive the Lord's blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. 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 Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is. For thine is the kingdom and the power and the glory
blessed Sunday evening to everyone. See you again next Sunday.